Nay, totoo ba yung natanggap namin, na balitaan namin or sumbong sa amin ng taong lumapit sa amin para sabihin yung kalagayan ng anak nyo na nabuntis siya nung grade 6 pa lang? Opo, sir. Totoo po yun. Ano naging reaksyon nyo po bilang Sir, ina? nagtatrabaho po ako, naiiwan po sa bahay. Opo. Ngayon po, siyempre po, ako po nanay po kasi naghahanap buhay po ako dahil po sa kawalan po namin. Ngayon po, nag-aaral po siya nung malalaman ko pong buntis. Siyempre kahit po sinong magulang magagalit po. Opo. Nagwala po ako noon, nagharap po kami sa munisipyo, sa barangay dahil nga siyempre napakasakit para sa anak kong maaga Opo. na nagbuntis. O ngayon po, yan po, nangyari na nga po, hindi nagpapulis pa nga po ako. Ngayon nga, sabi nga po sa akin, ganun din, wala rin daw mangyari, laging magkikita, laging... Sabi ko naman po sa naging asawa niya, kahit po anong hirap namin, pag-aaralin ko pa po yung anak ko. Kaya nag-aaral pa po yan, kahit naman po papaano. Kaya nga lang po, may anak na po, nagkaanak po sa grade 6. Gagraduate po siya ng grade 6 nung nag-anak siya. Pinatuloy ko pa rin po yung pag-aaral niya. So, ibig sabihin na ngayon, ilang taon na po siya? 16 na po. 16 na. So, Cesarean po yan nung nanganak. cesarean pa. Opo. At sa edad na 12 years old, Nagbuntis. nasisisaryan na yung bata. Opo. Hindi naman po kasi daw pwedeng, sabi ng doktor, hindi daw po pwedeng lumabas ng normal yung bata dahil po yung sipit-sipitan niya napakabata pa para mag-anak po. Opo. Kaya po yan, cesarean po yan. Oo, ganun pala yun. Yung 12 years old, hindi pa po pwedeng lalabas ang bata. Hindi Hindi kakayanin. po kakayanin. Hanggang magpi-50-50 po. Mabubuhay po yung bata, yung nanay po wala. Kaya po cesarean po yan. Kaya cesarean. So bilang nanay, anong ginawa niyong paraan nung nalaman niyo nabuntis yung anak niyo at age na 12? Siyempre po, napakasakit po sa akin. Nagkakandiyak po ako sa galit. Halos hindi po kami kumakain mag-asawa. Anong pinag-usapan yung mag-asawa? Siyempre, underage po yun. Opo, sabi po ng asawa, sa mister ko, magalit man tayo, patayin man natin yung anak natin, nangyari na. Wala naman po tayong magagawa. Kaya naman po, yun na lang po inano na namin. Anong ginawa niyo? Paano? Tinanggap na po namin. Hindi po makalapit sa akin nung una yan. Kasi po talagang takot na takot siya sa akin. Opo. Sunod naman po kasi kahit naman papaano, pag sinabi niya lang ganun, nasusunod naman po namin kahit papaano bilin. Opo. Tapos mababalitaan niyo pong buntis. Ay, opo. Napakasakit po para sa magulang yon. Tama po yun, Nay. Ang magulang gagawin ng lahat. Opo. Mapagtapos lang natin yung mga anak natin. Tapos sabi ko naman sa kanya, anak, hindi lang naman siguro ikaw yung taong nagkaganyaring ganyan, mag-aaral ka pa rin kako. Kaya nag-aaral naman po yan. Kahit napubuntis yan, nag-aaral po yan. Hindi niya naman po kinahiya yung pagbubuntis niya. So, nabanggit mo na nagpapulis pa kayo. So, anong nangyari ending ng usapan ninyo? Ganun nga po. Kaya lang nga po, yung nagpaano po kami sa munisipyo, masasabi nga po, makukulong yung tatay ng bata. Opo, kasi bata Bata pa. pa po. Ay kaso naman po, iniisip naman po kasi namin, yung bata lalaki nang walang ama. Kasi hindi naman po makakalabas yung asawa niya kasi nga nakakulong. May demanda sa akin. Kaya nga, pinag-usapan na lang po namin, kasama naman po yung mga bayo ko, gano'n na lang daw po, huwag na ikulong. At yung bata, sustentuhan na lang. Sumusustentuhan naman po. Tapos, later on, pakakasal na lang. Opo. Kung talagang sila po, papakasal po namin. Pero nagsasama naman po sila. Kumusta naman ang pagsasama? Okay naman ho. Maayos naman ho. Salamat sa Andyan Panginoon. naman po yung biyanan niya. Malapit lang po. Malapit lang din dito. Opo, ayan po. Kakabila lang po kayo ng daan. Biyanan niya na po yun. Bahay ng biyanan niya. Opo. Lagi naman po nandun yung anak niya rin. Pagala po sa amin, tulad nga po, wala niya, nasa biyanan niya po siya, yung anak niya. Mabait naman po yung naging biyanan niya, wala naman po kami problema. Kahit po sa asawa. Mabait ang biyanan. Mabait. Balain nyo. Oo, mabait ng balay ko, wala naman. Kumusta naman ang manugang nyo? Okay naman ho. Very Para sa amin, mabait naman din. Yun naman pala wala palang Kaya problema. masipag naman din ho. Kahit papano, kahit sa kamuting kahoy lang nagtatrabaho, okay naman ho. Okay. Pero si Ann naman, Ann, kumusta ka naman? Okay ka na ngayon? Opo, okay lang. Pero dati takot na takot ka sa nanay tatay mo. Opo. Yan naman pala no? At least okay na. Ngayon po, yung anak niya po, 2 taon na, malaki na po. Oo. Parang kapatid lang niya. Oo nga po, pag lumaki, parang kapatid niya. Parang kapatid niya. Ano anak niya? Lalaki ba? Lalaki po. Lalaki. Po yun. Siya lang talaga ang Ito lang talaga po yung 12 anyos na nakapag-asawa ng maaga. At least, Nay, naging okay naman na pala. No? Pinanagutan na. Tama rin yung sinabi niyo. Pangit din na lalaki yung anak Walang ama. na walang ama. Ginusto rin naman, kumbaga hindi naman pala pinilit or what, ayon sa kanya, nabigla siya, nagawa nila. Oo nga po. Pero sa batas ng tao, kahit sabihin natin na ginusto niya kasi underage, di ba?
mali pa rin. Mali pa rin po. Pero at dain nga po napagkasunduan ninyo, okay na. Ano na lang, gabay na lang ng magulang, payuan na lang lagi sila, no? Okay. So, Nay, ano man ang masasabi mo po sa nangyari sa iyong anak na sa ating mga kababayan para hindi na po, siyempre kahit sabihin natin, di ba, sa mata ng ibang tao, di ba, may masasabi, parang hindi pare-parehas ang tao eh. Yun nga po. Sa edad na 12 years old nagkaroon, ano naman na naging naririnig mo sa labas, yung mga ganun, nung nalaman mong ganun? Hindi, wala naman po ako naririnig sa labas na tungkol sa anak ko. Okay naman. Okay naman po, wala naman po ako narinig na pinag-usapan yung anak ko na nagkaanak ng maaga, wala naman. Wala naman. Okay. Okay naman yung nasa mga kapitbahay ko dyan, yung pinag-usapan yung anak ko lumandi ng maaga, wala naman po. Wala naman. Wala naman po ako narinig. Mababait yung mga kapitbahay mo. Naunawaan nila. Naunawaan naman nila. Kaya lang talaga siyempre, magulang ako, sa galit ko talaga, nagalit ako. Nagalit ka talaga Oo, noon. talagang nagwala ako dyan sa hindi nila ako makausap kahit yung balay ko. Nakiusap, hindi nila ako nakausap. Siyempre, ako naghahanap buhay ka ho para sa anak nyo, tapos mababalitaan yung ganun. Siyempre, masama yung loob nyo. Yun. Pero yung mga kapitbahay ko naman, wala naman akong narinig na lumandi yung anak ko. Yung asawa niyo po, yung tatay, hindi nagalit, hindi siya nagwala. Nagalit man ho, kaya lang ho, yung galit niya, ilan na rin, inano na lang po niya. Bagas ko, inano na lang niya, sinarili niya. Kasi ho, saktan man niya ho yan, wala rin mangyayari, nandyan na. Si Ann, ano naman ang nakita mo yung sacrifice ng mga magulang mo? Opo. Di ba? Gaya ng sabi ng nanay mo kanina, pinag-aaral ka kahit anong hirap, nabibili naman daw yung mga request ninyo, ginagawa ng nanay at tatay mo lahat para mapag-aral kayo. Pero ito, nangyari na yung hindi dapat nangyari, okay naman na lahat. Diba? Opo. Bilang ina, nanay ka na rin ngayon. Ngayon naramdaman mo na siguro kung gaano kahalaga ang magulang. Opo. Kung gaano kahalaga sa magulang ang anak. Opo. Gaano ba kahalaga sa'yo yung anak mo ngayon? Mahalagang mahalaga po. Anong gagawin mo para sa kanya, sa anak mo? Lahat gagawin ko para sa kanya. Anong pangarap mo para sa anak mo? Pangarap ko sa kanya mabigyan ng magandang buhay. Magandang kinabukasan. Yun. Yun din yung pangarap ng magulang mo sa'yo before, nung nag-aaral ka pa. Pero yun nga, nabigo sila. Pero bagamat nabigo sila sa pangarap nila sa'yo, after all, andyan pa rin sila. Anything happen, mahal ka pa rin nila. Sabi nga ng tatay mo, wala na tayong magagawa, anak natin yan. Ganun, kung anong pagmamahal mo sa anak mo, ganun ka kamahal. Ano ngayon ang masasabi mo kay nanay after all ng pagmamahal niya sa'yo? Ay, sorry. Kasi nagawa ko yun. Hindi ko natupad yung mga pangarap mo sa akin. Pero, naangako ko sa'yo, hanggat kaya ko mag-aral, magtatapos ako. Salamat sa mga pagmamahal na binigay mo sa amin. Sa suporta, salamat kasi tinanggap mo ako kahit may anak na ako. Napakabait ng nanay mo kasi yung iba-ibang nanay, pag nangyari ganyan, tinatakwil talaga nila yung anak nila eh. No? Opo. Sa tatay mo, mapapanood niya tong video na to. Anong mensahe mo sa tatay mo? Tay, maraming salamat sa sakripisyo. Maraming salamat na tanggap niyo ako. Pasensya na kasi maaga ako nagkaanak. Okay. Yun, para mabigyan din natin ng paalala yung mga kabataan, mga kababaihan na hindi mapunta sa ganyang sitwasyon na hindi pa handa. Okay lang? Sige po.
Sana po huwag niyo akong tularan. Maaga po akong nagkaanak. Mahirap po sa maging batang ina po. Kasi hindi pa po natin alam yung mga bagay-bagay na pinapasok po natin. Kaya hanggat bata po kayo, hanggang bata pa po kayo, sulitin nyo po yung pagiging dalaga nyo. Pag may anak na po kasi kayo, madalang nyo na po gawin yan. Hindi nyo na po magagawa yung mga nagagawa nyo nung mga dalaga pa po kayo. Sulitin nyo po kasi mahirap po magkaanak ng maaga. Huwag nyo po akong tutularan. Salamat po. Last message kay nanay. Na napakabait, mahal na mahal ka niya. Nay, salamat sa araw-araw na pagmamahal sa akin, sa araw-araw na pagmamahal sa anak ko. Salamat sa pagtanggap sa amin. I love you, Nay. Hindi ka pa rin matiis ng nanay mo, no? Opo. Naniniwala ka na ang nanay hindi kayang tiisin ng anak. Opo. Nanay naman, ano masasabi mo sa anak mo na napakaganda sa murang edad? Sa nangyari sa kanya kasi, mas naramdaman niya kung gaano kahalaga ang ina. Ano masasabi mo sa anak mo? Anong payo mo sa kanya? Yun nga lang po yung sabi ko sa kanya, yung anak niya, alagaan niya mabuti, saka yung wag lang lagi sila nag-aaway mag-asawa, tiisin niya kung ano meron yung asawa niya, wag siya maghahanap ng magandang yung masasarap na pagkain, yung mga anong ulam, wag siya maghahanap dahil kung ayun lang ang kaya ng asawa niya, kung ayun lang yun ang anong asawa niya, pagtiisan niya. Kasi ako kay tatay mo nung una, nagganon din ako, kaya lang, yun lang ang masasabi ko. Lagi nilang mag-unawaan, lagi sila mag-uusap. Yung ayaw na yung asawa niya, gawin niya. Yung huwag niyang gagawin. Yung ayaw naman ng asawa niya, huwag niyang gagawin para hindi sila nag-aaway, para magsama silang mabuti. Yun ang may masasabi ko sa kanila. May mga time din ba nag-aaway sila? Hindi, minsan nagkakatampuhan lang po. Hindi naman nag-aaway na. Sa mga kwan lang po. Siyempre sa edad niyang yan, Nay, talagang naghahanap pa rin talaga ng may mga time, gaya ng sinabi, hanap ng masarap na pagkain. Gaya ng sinabi ko, i-upload namin to. Ano naman ang message mo sa asawa mo, mapapanood niya to? Salamat kasi hindi mo ako tinakbuhan di tulad ng iba na mga nagkakaanak na tinatakbuhan lang, pinapabayaan. Pinanindigan mo ako. Binibigay mo yung dapat mong ibigay sa amin ni MJ. Salamat kasi nandyan ka palagi. Ayun po. Okay. Sige. Na, magbibigay ako sa kay Ann, mga kababayan, ng kaunting Ann, sabi mo kasi minsan walang panggatas yung anak mo. May 5,000 ako. Sana makatulong to sa inyo. Opo. Tanggapin. Ingatan mo yung perang yan para sa pamilya mo. Para sa inyo. Opo. Bibili po ito ng gatas saka po pangangailangan ng anak ko. Okay. Lagi ka lang magpipray. Hindi porkit nagkaroon ka ng anak sa murang edad ay wala nang magandang future. Hindi. Yung mga nangyayari sa inyo, kumbaga, pagsubok yan. Although, nagkamali nga kayo. Pero sa nangyari sa inyo, dapat mas maging matatag kayo. Huwag kayong mag-aaway mag-asawa. Pag-usapan ninyo. Pag napapagod siya or napapagod ka, or may mga bagay-bagay na hindi mo nagustuhan, balikan nyo na lang yung magagandang simula ninyo. Yung pangako ninyo sa isa't isa. Na dapat doon kayo mag-focus. Ganun talaga magpamilya. Kailangan panindigan mo kasi ginawa ninyo yan. Andyan na yan, gaya ng sinabi ng nanay mo. Kaya nyo yan, basta lagi kayong magdarasal. Magsikap, maging masipag. Opo. Sabi ng nanay mo, tutulungan pa naman nila kayo sa pag-aaral, kaya hanggat maaari, magtapos ka pag-aaral, no? Opo. At hanggat maaari, hindi mo na masundan hanggat hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. No? Mabuti, hindi pa nasusundan yung anak nyo. Kaya gamot ko po sa sir. Family planning ko po siya. Yes. At least nandyan si nanay na gumagabay, no? Kasi wala pa talaga yan, eh. Marami pa silang pagdadaanan, pag-aaralan. Kaya napaka-importante yung gabay
ng biyanan mo. Lagi mo susundin din yung payo ng biyanan mong lalaki at babae. Ano? Opo. Okay, so yun lang. No?